Ayan na ang update mga boss. Ang ginawa ko, since na marami yung bumaluktot na tubo, tinanggal ko na lang mga boss para maituwid ko sila ng mabuti. Okay? So yun, pinakita ko sa inyo para maging aral sa inyo at ng isa pa para mapatunayan nyo na totoo yung mga sinasabi ko. So, ganun ang ginawa ko mga boss para maituwid ko nga siya ng maayos. Okay? So, ang ginawa ko, ito, paano ituwid. Ito yung baluktot, halimbawa, ito yung baluktot. Iinitan lang yan mga boss. Initan lang ng konti, tapos sisiksik nyo lang itong, ito lagari ito. Sisiksik nyo lang yan dyan para magkaroon ng butas kasi siyempre baluktot nga siya, diba? Yung butas niya na normally is nabengkong. Tapos nung nasiksik ko na siya at nagkaroon na ng butas, makakadaan na ngayon itong improvised na plier ko. Ayan, oh. So may tutuwid ko na siya ng ganyan. Ayan, ginanyan ko lang yan. Since na mainit siya, malambot kasi copper tube to eh. Copper tube yan mga boss. Kapag nainitan, malambot lang siya. Ganon din yung bakal. Ngayon, yung aluminum, dapat control. Pwede rin. Kaya lang dapat control nyo. Dahil kapag hindi nyo na-control, yung apoy, ang mangyayari sa tubo ng aluminum is malulusaw, babagsak agad. Ganon yung aluminum. So, ayan, oh. Kaya natuwid na, parang walang nangyari, di ba? So, ganun ang ginawa ko mga boss, tinanggal ko. Tapos, same time ito, wala akong ginawa rito. Baga tinanggal ko lang. So, ngayon, ikakabit na natin. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan mga boss, may bumaluktot pa rin dalawa. Diba? Oh. Napaka-sensitive din. Pero kung tatlo pala, ito pa isa. Pero kung nalinis ng maayos yan, hindi ko kasi nalinis siguro ng maayos yung gilid eh. So okay na yan, tatlo na lang. Kahapon, 6 yata yung bumaluktot eh. Hindi ko na nabilang. So ito maayos ko na yan mga boss. So susundot-sundutin lang yan, tapos iipitin ng plier. Okay? I-update ko na lang kayo kasi kukunan natin ng size yan bago natin i-weldingin. Okay? Mga boss, naayos na natin. Okay na to mga boss. Titinggaan ko na lang yan. Ayan. Wala na yung nayupi o bumaluktot. So ngayon, ito, kukunan natin ng size which is nakunan ko na. Pakikita ko lang sa inyo. Ayan o. Head to head, ayan, header plate to header plate, ayan. So 82.5 mga boss, diba? 82.5. So make sure na tama yung sukat mga boss, importante yan. 82.5. Ngayon, yung ito naman, pinagkunan natin ng size. Halimbawa, ito yung core nyo na luma, header plate to header plate again, o 82.5 din, di ba? Yan. Napaka-importante yan mga boss kasi dapat pareho yung sukat, yung taas niya. Kasi yung radiator, merong mga accessories na ikinakabit diyan. Dito sa gilid, yung bracket niya, di ba? Kasi hindi ito yung radiator nyo, di ba? Nag-resize kayo ng core. So mahalaga na pareho yung sukat na pagputol nyo, na gagawin nyo. Kasi meron niyang ikinakabit dito. Yung, yan nga, isa na yung bracket. Yung mga accessories, tank accessories, meron yan ng mga tinutornilyo dyan. So kung mataas yung pagkakaputol nyo, hindi pareho, may hirapan kayong magtama dito sa mga accessories niya sa pagkakabit. Okay? So napakahalaga ng pareho lang. Madali lang naman eh. Kung ano yung sukat doon sa luma yung radiator, yun din yung isusukat nyo sa bagong radiator na ikakabit nyo. Okay? So ganun lang mga boss, yun ang tip ko na
i-share sa inyo. At ito, titinggaan ko na, i-manual din ko na. Since na okay na yung sukat niya, nakuha na natin, okay na rin yung tubo niya, ma-manual din ko na mga boss. Sa manual dipping, marami na akong video na na-upload niyan dyan sa aking Facebook page na yan, Radiator Mechanic TV, pati na rin sa aking YouTube channel. May mga in-upload na rin ako kung paano mag-manual dip. So panoorin nyo na lang yun mga boss. Hanapin nyo na lang doon kasi marami na akong video na upload eh. So ito, pakikita ko na lang sa inyo kapag na dip soldering ko na. Okay? So para hindi humaba yung ating video. Tapos na natin i-manual dip soldering. Lalagyan na natin ng tingga. Yan. Sure pull na yan mga boss. So ngayon, lalagay na natin itong tangke niya. Yan. Pasisilip ko sa inyo. So ayan mga boss, nagamit na natin yung tangke niya. Di ba napakinabangan yung core na napakaraming butas. Ayan, butas niya. O ngayon, parang bago yan mga boss. Kasi malinis yung loob ng tubo, kumpleto yung kanyang tubo. So parang bago yan mga boss. Kaya hindi nasayang yung core na sira. Kasi ni-remodel natin siya. So ganun lang mga boss, I hope na kahit paano nakapagbigay ako sa inyo ng konting tips o kaalaman. Testing ko yan doon mamaya. Sure ball na naman yan. Kaya hindi ko na ipakikita sa inyo. Okay? Again, maraming salamat sa makakapanood ng aking video nito. At sa mga bago pa lang na madadaanan ng aking video, baka pwede naman kung pakipollow ang aking Facebook page na Radiator Mechanic TV. Meron din po akong YouTube channel na Radiator Mechanic TV. Siguro mapapansin nyo, bakit ako may ganito? Di ba? Nakita nyo yung nakakita na ba kayo ng Saudi o kaya babae na Saudi yan? Di ba mga nakataklob sila? Yung lalaki may ganito. Nakabalot naman yung babae. Diba? Dati nung bago pa lang ako rito sa Saudi, pag nakikita ko sila, sinasabi ko na ang init-init, nakaganyan pa kayo. Yung bang nasa isip ko lang ang init-init na nga nakaganyan pa kayo. Pero later on, nung tumagal na ako rito sa Saudi, protection pala mga boss yung damit nila na sinusuot na ganito, yung nakataklob. Gawa nung init ng araw, init ng hangin, hindi diretsong tatama sa balat mo, lalo na sa mukha. Dito siya tatama sa damit. So nakakatulong maibsan yung init na makukuha mo. Diba? Kaya pala sila nakabalot ng gusto. So ngayon, eto, nagtataklob na rin ako ng ganito para kahit paano hindi diretsong makuha ko yung sunlight at saka yung hangin, hindi diretsong papalo sa balat ko. So yun yung purpose nito mga boss. So ganun na lang, salamat sa mga kapatid.